Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, komentuhan po natin ang mga ilang talumpati po ng ating Vice President sa Japan. Siya po ay nasa Japan, sa Tokyo. At syempre po, tomorrow po ay siya naman po ay nasa Nagoya, Japan, mga kababayan. Ito pong talumpati niya po mga kababayan ay kanina po ito. At pakinggan po natin yung mga talumpati niya po mga kababayan. At pagpapasalamat po sa ating po mga kababayan na Pilipino sa Japan, mga kababayan. Kasama niya po dito sila Senator Robin Padilla, I think, at si dating Congressman Jing Paras, I think. Yun po yata mga kasama niya. At marami pa pong iba. Pakinggan po natin ang mga ilang talumpati po ng ating Vice President sa Tokyo, Japan. Butuhan doon sa Pilipinas. Pero isa lang ang sigurado tayo. Madami, milyon ang bumoto. Correct. Vote straight. Ano ka ba namin? Dapat mga hybrid. Mayroong machine tapos in-audit sa manual. Yes! True! Para walang doon. Kahit sumunod na yung result ng manual, nauna na yung kalusuhan natin na makita agad yung result. Dapat mayroong reforms sa batas natin. Reforms sa election laws natin. Ang susunod ay ang pagpapasalamat ko kay Senator Robin Padilla. Alam niyo po, si Senator Robin Padilla dapat ay nasa Hague ngayon. Dahil nangako siya sa ating mga kababayan doon sa Europe na siya ay a-attend sa rally doon sa The Hague sa Netherlands. Pero pinakiusapan namin siya, pwede ba napuntahan mo ang rally na... Should this smartphone charger be illegal in the US? No. Ano yun po natin mga tambay, nagkaroon po ng konting komersyal at ituloy po natin mga kababayan. Ito po, pasensya na po mga kababayan. Tayo po yung nagbabayad ng komersyal. Hindi po pa mga kababayan. Ituloy na po natin. Kaya siya nandito dahil pagmamahal. Magkaalam tayo kay Ma'am Mariel, ma'am. Inuwi mo siya ng isang gabi, ma'am. Pero ibalik mo siya kay Ma'am Mariel. Okay lang kaya? Ang susunod na pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat ko kay dating Speaker, Congressman Lord Alan Velasco. Kasama po namin siya sa mga kampanya noong 2019, noong 2022, at ngayon ay kinukumbinsi ko siya. Dati siyang congressman. Alam niya kung ano ang kalokohan sa loob ng House of Representatives. Kaya, kinukumbinsi ko siya, magsalita ka na. Kaya, pag nakita ninyo, nakausap ninyo, kabuhaya na! sabihin niyo sa kanya, sabihin na niya kung anong nakita niya doon sa loob ng House of Representatives. Pwede din siya iuwi, ma'am, sa gabi lang. Tapos ibalik natin siya sa asawa niya, si Ma'am Rowena. Salamat din ako kay Dr. Lorraine Badoy. Nandito po siya.
tapang natin, ang kababayan, na lumalaban sa Marcos administration at sa kakampi ng Marcos administration ng Makabayan Bloc. Correct. Nandito rin po sa ating stage si dating Congressman Jing Paras na kapatid po ng PDP na partido. Maraming salamat sa aking mga kasamahan dito sa stage dahil nakapagbigay sila ng mensahe para sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa amin. Maraming salamat mga kababayan. Mahal ko kayo. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Susunod na pagpapasalamat ay babalik na naman tayo sa inyo. Nabanggit kanina ang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa natin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yun ng Marcos administration na napakahalaga ng kontribusyon ng OFW sa ating bayan. Kaya kami din ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa inyo, mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Pwede mo yan sabihin dito, ma'am, kasi tayo rin din. Susunod. Yan po mga tambay. Business card that gives back all you. Sinasabi po ay Marcos resign. Mga tambay, Marcos resign. Yan po sinasabi po ng ating mga kababayan sa Tokyo, Japan, mga kababayan. Marcos resign. Kaya po ang ating mga kababayan ay talagang marami po, buong mundo po ito mga tambay. Ang mga Pilipino, lalong-lalo po ang ating mga OFW, talagang malaking tulong po yan. Napakalaking tulong po sa ating ekonomiya. Kung wala po mga OFW, tama po yung sabi ng ating Vice President, bangkarote na po
bagsak na po ang ating ekonomiya, mga kababayan. Lalong-lalo po sa nangyayari pong korupsyon ngayon sa ating bansa. Bangkarote po tayo pag wala pong remittance po na malaking tulong po sa ating bansa. Dahil yan po kinukuha halos ang sinasabing pambayad utang. Hindi po ba? Baka nga po yung pambayad utang na inutang po nila sa mga OFW. Karamihan po nang gagaling dahil dolyar po yan. Dolyar, mga kababayan. Dolyares. Pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niya po ang mga pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kapatid ko po, si Veronica, araw-araw po yun may report. Sinusulat niya kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yun sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita yun kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi, nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga good news sa kanyang kaso at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobrang milyon nating kababayan. Pinapaabot niya ang pagpapasalamat niya sa inyong lahat. Kahit saan po ako pumupunta, noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba umuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Yan po mga tambay, na-stop po. Yan po mga kabayan. At tingnan po natin kung ano pa po ang ayan. Ayan po. Si dating Pangulong Duterte. Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba umuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Yan po mga kabayan, naputol na po. At alam naman po natin sa ating po mga sarili na ang ating dating Pangulo ay gusto po natin lahat makabalik. Siyempre po sa ating bansa. Dahil po sa ginawa po nila na grabe po, na pahirap at pasakit at walang proseso po ng ating batas, mga kababayan. Hindi po nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte. At yan po mga tambay, ang pagpapasalamat po ng ating Vice President, ang buong pamilya ng Duterte, siyempre po, number 1 po sa dasal po natin. Sa ating po mga dasal, mga kababayan, napakabisat, napakalaking bagay po yon sa pamilya Duterte, ang ating pong panalangin at dasal na maingatan po at siyempre po makauwi po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. At siyempre po yung pagpapasalamat po
ng ating Vice President sa ating po mga kababayan na mga OFW sa buong mundo. Mga kababayan, sa buong mundo, hindi lang po sa Japan, hindi lang po sa Tokyo, hindi lang po sa Nagoya. Sa buong mundo po na may OFW na malaking tulong, napakalaking tulong po ng ating mga kababayang OFW sa lalo po sa ating ekonomiya, sa ating bayan. Kasi po, kung wala po ang mga kababayan nating mga bayani, mga bagong bayani po na OFW, bangkarote po, bangkarote tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa ating po mga kababayang OFW. Mabuhay po kayo mga kababayan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Lalo po sa inyo pong pagiging bayani at tulong sa ating bansa. Dahil kayo ang talagang napakalaking tulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya lang po, ano sabi ng Vice President? Hindi po na-appreciate ng administrasyon, mga kababayan, ang ginagawa po ng ating mga bagong bayani. Mukhang hindi po yata nila nakikita ang kahalagahan ng mga OFW, mga kababayan. Siyempre po, mas gusto po yung party-party birthday, party-party, biyahe. At siyempre, busy kung paano magnanakaw sa pera ng bayan umano. At busy kung paano pabagsakin ang gobyerno na kalaban nila. Yung mga kalaban nila sa kanilang gobyerno na tinatawag na binagawang Pilipinas. Siyempre, busy po sa pag-iisip yan, pagpaplano kung paano pababagsakin. Hindi po ba? Ganyan po ang ginawang trabaho sa atin. At siyempre, ang ating ekonomiya, bangkarote, bagsak, at napakamahal pa po ng dinadanas po natin, napakamahal na mga bilihin, gastusin, at kawalan ng trabaho. Samantalang sila nagpapasasa sa pera ng taong bayan umano. Kaya po ano po sigaw ng ating mga kababayan sa Japan, sa Tokyo? Resign! 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 Bongbong Marcos, resign! Resign! Di po ba? Pinagre-resign na po siya. At halos po, majority ng Pilipino ay pinagre-resign na po. Step down ang Pangulo na wala pong ibinigay na talaga sinasabing performance. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Puro po performance. Puro magaganda. Puro may iniwang legacy. Napakaraming iniwang legacy ng dating Pangulong Duterte na nakapakipakinabang sa ating bansa at napapakinabangan ng mga Pilipino. Ngayon, ano po ang iniiwan sa ating legasiya? Una-una, binabaon tayo sa utang at nilulubog tayo sa tubig na mabantot. May halo pang, may dala-dala pang sakit, mga kababayan. Grabe ang ginawa po sa ating legasiya ng pamahalang ito. Talagang ang buong Pilipinas ay sisirain at talagang ilulubog po sa baha dahil po sa kanilang ginawang maanumalyang korupsyon, mga kababayan. Kaya po, sana po mga kababayan, ito po, darating po, bukas na po mga kababayan. Bukas na po, mamaya na po. Ay sana po mga kababayan ay makamtam na po ng Pilipino ang muling pagbabago ng ating bansa at hindi na po natin kailangan ng ganitong sistema na mahigit 3 taon na puro po pambubudol, puro pangako, mga kababayan, ang ginawa po sa atin. Pangako, pambubudol at puro po korupsyon ang iiwanan po sa ating legasiya ng mga taong ito na nagpakademonyo po, nagpakasama dahil po sa pera ng bayan, mga kababayan. Kaya po sana po magtagumpay po tayo at ang kabutihan ay magtagumpay, hindi po ang kasamaan. At nang muli po makabangon ng ating bansa sa pagkakalugmok, sa pagpunta o sa pagdala nila sa basurahan ang ating bansa at pagkabaon sa mga utang na wala naman po tayong kapakipakinabang na nahita sa kanila. Bagkus sila po ang nakinabang sa pera ng taong bayan at sa mga inutang pa nila. Hindi po ba? Kaya po magkaisa po tayo mga kababayan at talagang kundinahin po natin hanggat maaari. Resign, palitan. Marami pong magagaling na papalit katulad po ng isang Duterte, isang Sara Duterte ang dapat pong ipalit. Lalo-lalo po pagka ganyang klase ang Pangulo na binigyan ka lang ng ganyang klaseng trabaho. Pagka tinanong mo ay hindi niya alam ang nangyayari sa bansa. Wala siyang kaalam-alam. Walang kakwenta-kwenta. Pagka ganyan ang pinuno ng bansa na laging walang alam, mga kababayan. Siya ang presidente
Siya pa ang nagtatanong kung ano ang gagawin sa ating bansa. Ibang klase po. Hindi po natin kailangan ng ganyan leader, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang pahiwatig po at pagpapasalamat po ng ating Vice President sa Tokyo, sa ating mga kababayan na mga bagong bayani, mga OFW. Talagang mabuhay po kayo mga kababayan natin sa Japan, sa Tokyo. At syempre po, bukas po, mamaya po ay sa Nagoya naman po ang ating Vice President. At syempre po, sa buong mundo at sa ating bansa ay magtitipon-tipon po tayo sa ating bansa, mga kababayan. Magsama-sama po tayo at ipakita po natin ang ating pong hinaing, sama ng loob, galit sa mga ginawa po nilang kagaguhan, katarantaduhan, kawalanghiyaan, kademonyohan sa ating bansa, sa ating tax, sa ating buwis, at napakarami pang iba, mga kababayan. Magkaisa po tayo. Sana po, sumuporta rin po sana sa atin ang men in uniform. Kung nakikita po sana ng men in uniform ang nangyayari sa ating bansa, grabing korupsyon. Trilyon ang pinag-uusapan po, mga kabayan. Hindi po daang milyon, ha? Trilyon. Trilyon po ang pinag-uusapan po rito. Sana po, makita naman po ito ng men in uniform natin. Kasi po, nung panahon ni Erap, nakita po kasi nila Nakita po nila na sinasabi nila si Erap daw po ay corrupt dahil naging issue po weteng at meron pa mga ibang issue na sinasabi na si Erap daw po ay corrupt. Samantala ngayon, isang damukal, systematic ang ginawa nila, mahigit 3 taong korupsyon. Sana naman po ay may makita naman po rito ang ating men in uniform na katulad po na nakita nila kay Erap, na napakabilis lang po nila nakuha at ito po ay naging peaceful po dahil wala naman po nasaktan at nasawi o natsugi nung panahon po ni Erap. Dahil pagka po ang militar ang kumilos, ay tiyak naman po, yan po ay magiging peaceful, mga kababayan. Hindi po ba? Dahil sila lang po ang may kakayahan. Sila ang may sinatawag na armas. May armas po sila. At syempre po, mag-ingat po tayo mga kababayan dahil ang balita po natin, ito pong grupo ng mga makakaliwa ay may binabalak yatang hindi maganda, mga kababayan. Yan po ang umuugong po na balita. Mga kababayan, may binabalak daw po ang grupo ng mga kaliwa para ito ay manggulo at talagang at ito po ay expose nila at ibintang po sa atin ang kanilang katarantaduhan at kawalanghiyaan na pinaplano, mga kababayan. Magbantay rin po tayo at magmasid dito po sa grupo ng mga kakaliwa. Alam naman po natin, mga salot yan. Hindi po gagawa ng mabuti yan. Mga kababayan, mag-ingat po tayo dyan sa grupo na yan, mga kababayan. Doble kara po yan. At yan po ay nakasuporta po yan sa kanila. Dahil nakita naman po natin, nagsama-sama po sila. Mag-ingat po tayo at magmasid sa kanila. Na wag po natin hayaan na sila po ang maghari sa ating bansa. Isa pa yan, mga kababayan. Kaya kailangan po talagang mapalitan at mag-resign ang Pangulo ng bansa. Dahil po nakisama na po siya sa mga salot umano ng bansa. Hindi po pwede yan na makisama ka sa mga grupo na yan. Lalong-lalo pong walang mangyayari sa ating bansa. Lalong kawawa ang ating bansa pagka po yung mga yan ang naghari sa ating bayan, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. At muli po, magkaisa po tayong muli. At talaga ibangon po natin ang ating bansa sa pagkakalugmok at sa sinasabing dinala nila sa basurahan ay muli po sana natin ibangon at muli po tayong sinasabing iangat nating muli ang ating bansa, mga kababayan. Leader, ang importante po sa atin ay matinong leader, maayos na leader. Walang issue ng pulburon, walang issue ng coke at walang issue ng pagiging weak. Hindi po natin kailangan yan. Ang kailangan po natin, matalino, may paninindigan, may tapang, at siyempre po may pagmamahal sa Pilipino at sa bayan. Napaka-importante po yan. At hindi po ang pinoprotektahan ng mga oligarko at siyempre po yung mga ibang bansa, mga kababayan, katulad ng naging desisyon nila na para po tayong nagpasakop sa ibang bansa katulad po ng ICC. Grabe po ang pagtataksil po nila dyan at paghuhudas, mga kababayan. Hindi po natin makakalimutan yan, yung ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte na kailangan na po makabalik sa ating bansa. Thank you po, mga kababayan. Maraming salamat po. Sana gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok.
At ganun din po sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At syempre po, yung panalangin po natin mga kabayan, huwag po natin kalimutan na lagi po natin isama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal. At syempre, ganun din po tayo mga kabayan, magdasal din po tayo na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, konting tiis na lang po mga tambay, tiis lang po at makakabangon ang ating bansa at muli po itong kikilalanin at re-respetuhin po sa buong mundo ang ating bansa. Maraming salamat po. Ingat po. Bye-bye.